Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ni Atty. Topacio mga tambay. Ayon po sa kanya, ay grabe po ito sa kasaysayan. Dinaig pa, mga kababayan, yung kinamumuhian po ng taong bayan nung panahon po ni Pinoy ay dinaig pa nito ni Bongit. Ito pong si Pinoy, ayon po kay Atty. Topacio, at puro po pakitang tao lang ang pinagagawa nitong ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pakinggan po natin si Atty. Topacio kung bakit niya po nasabi ang mga ito. Umpisa na po natin. At ito nga, kita nyo ha. Ito ang dapat tingnan natin eh. Apo. Ano ba ito? Teka ha. Itong magandang analysis dito sa pangyayari dahil puro palliative nga ha. Etong nandito, nasaan ba yun? Ito to. Papanong malulunasan itong problema to na crisis of confidence. Anong gagawin? Ito ba ay may solusyon pa? Makaka-govern pa ba? Makakapamahala pa ba ang isang tao na ang taong bayan mismo, pati yung mga dating naghalal sa kanya, katulad natin, di ba nag-BBM ka? Opo. O ako nag-BBM din. Partner. Oo. Yun ay paano ka patuloy na mamamahala kung walang naniniwala sa sinasabi ninyo, sa sinasabi mo. Mahirap yun eh. Yun ang mabigat eh. Ha? Opo. Kita mo, ang baba ng kanyang Rating. trust rating. Hindi lang approval, trust. Trusting. Walang nagtitiwala sa kanya. Pwede siyang mag-press conference ngayon, sabihin niya, ngayon ay Huwebes. 1 ng Enero, hindi pa siya pagtitiwalaan, i-google pa kung tama yung sinasabi niya. Hindi ganun ka walang tiwala kasi sa kanya. Papanong pagpapatuloy ka ng lahat ng sinasabi mo, ipinagdududahan ng taong bayan. Yun lang. Papanong mabigat yan eh. How can you govern kung ganun kababa ang tingin sa'yo ng tao na ikaw ay sinungaling? Kaya alam mo, natatawa lang ako eh. Etong si Nuclear. Nuclear bomb. Iba na naman. Nuclear, hindi walang klaro eh. Okay. Sabi ba naman niya, yung pagsabi daw ng Vice Presidente na handa na siya ay laging handa na maging Pangulo. Bakit daw ganon? Mali daw yon. Ina-undermine daw ang kumpiyansa, ang tiwala sa administrasyon. Hindi po siya ang nag-undermine ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Ang administrasyon mismo sa hindi pagtupad ng mga pangako. Yun. 20 pesos na bigas, 6 na milyong pabahay, ilang daang libong classroom na 22 lang pala nagawa. Ngayon, yung bago magpasko, may big fish, puro dilis, puro tamban. Sabihin na natin tamban, yung district engineer. Opo. Kayo po ang may kasalanan ng pagkawala ng tiwala sa inyo. Yun Hindi lang. po ang Vice Presidente. Number 2, Nuclear. Hindi po pag-undermine. Yung sinasabi niya parang atat na atat si Oo nga. VP Sara. Hindi po sapagkat kasi sinasabi nila bakit naman siya ang ipapalit. Yun na nakalagay sa konstitusyon eh. Vice President Ang Vice siya eh. President ang papalit kapag Ano ba nag-resign yan? ang Presidente. Oo. At hinalal siya bilang Presidente kasi 32 million people ang gustong siya ang pumalit kung magre-resign si Marcos. Ngayon, Opo. yung sinasabi mong hindi maganda yung pagsasabing Marcos resign na nakaka-destabilize, BS po yan. Abogado ka, di mo alam yan. That is part of freedom of expression basta hindi lumalabag sa batas. At yung sinasabi ni Bendalo
John Vic, Opo. na pag nag-Marcos resign ka, kakasuhan ka, BS din yan at alam nyo yan. At pero hindi kayo nagsasalita. Opo. Oo, kasi yan ay part ng freedom of speech. Kaya huwag nyo kaming ginaganyan na no clear. Ha? Alam nyo, puro katatawanan itong administrasyon na to. Si Clavano, male version lang yan ni Claire Castro eh. Bakit puro kengkoy? Mr. President, ang appointee mo, ha? Si Gadon, si Claire, si Clavano, although si Remulla, puro kengkoy po. Bago nagtataka kayo kung bakit wala naniniwala sa inyo, mag-appoint kayo na maayos. Baka maniwala pa kami sa inyo. Yun lang. O kaya lang, you have less than 2 years to do it. Otherwise, you will go down in history as the worst president so far. Can you imagine? Ang laki po ng achievement ninyo, Mr. President. Opo. Tinalo nyo ba si Noynoy Aquino bilang pinakamumuhian na Pangulo? Grabe, Ang no? galing nyo, palakpakan, winner! Yan po mga tambay. Tinalo niya pa po, mga kababayan. Si Pinoy, grabe. Grabe mga tambay, tinalo niya pa sa kinamumuhian. Grabe. Grabe po mga kababayan ang ginawa po sa atin ni Bongit. Tama nga naman po si Atty. Topacio eh. Napakarami pong pinangako, wala naman pong nagawa. Nasaan po ang kanyang pinangako na 6 million na pabahay, 20 pesos na bigas. Mga kababayan, na pinapatay niya naman po ang mga magsasaka na kababayan natin. At nasaan po yung 20 pesos? Pilim-pili, nasa Kadiwa. Nakita niyo po? At yung sinasabing pinagmamalaki na paggawa ng silid-aralan, mga kabayan, ilang classroom? 22. Hindi po ba? At sanay na sanay po mag-appoint ng hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Tapos ngayon, sasabihin nyo ang Vice President, ang gigil na maging Pangulo ng bansa. Taong bayan na nagsasabi na dapat bumaba na kayo sa inyong posisyon dahil lahat ng inyong ginawa ay hindi nakatanggap-tanggap sa taong bayan dahil napakarami nyo ipinangako na napako at dinala nyo ang taong bayan sa pamumulitika at sa korupsyon. Hindi po ba? At wala pong nahita ang taong bayan na lahat ng ipinangako nyo ay hindi pa natutupad, mag-aapat na taon na. Hindi po ba? Yung iniintay nga namin, bill, better more. Hihigitan pa ang ginawa ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte. Nangyari po ba yan? Mga kabayan, ang nangyari, grabe katalamak ang pamumulitika sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. Hindi po ba? Hindi pa natatapos ang termino at nag-uumpisa pa lang ang termino nila. Pamumulitika na. Pagpapabagsak na sa Vice President ang inatupag po nila. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Atty. Topacio, itong administrasyon na ito, dinaig pa. Dinaig pa si Noynoy, dinaig pa si Pinoy. Grabe. At ito po history. History po itong kinamumuhian. History po ito. Magiging history niya po ito. Mas grabe pa. Tinalo niya pa sa korupsyon ang ginawa ng kanyang amayata, mga kababayan. Hindi kaya? Ganyan po katindi itong administrasyon na ito. Talaga sanay na sanay po. Sanay na sanay magsinungaling. Puro kasinungalingan po ang ginagawa po sa taong bayan umano ng mga nanunungkulan ngayon, kaalyado nila umano, mga kababayan. Kaya po nakakalungkot lang po, dinala po tayo sa paglilingkod ng mga taong ito, mga kababayan, sa kasinungalingan, sa pamumulitika, gamit ang pera ng taong bayan, pera natin ang inuubos sa kanilang seguridad, kapangyarihan, at pagnanakaw ng mga hayop na yan, umano, mga kababayan. Grabe. Kaya, ingat-ingat din po kayo, Atty. Topacio. Alam naman po natin, lahat halos ng bumabakbak, lalo-lalo po pagka
malalaking tao na katulad nyo ay nabibigyan po ng hindi maganda ng gobyerno yata ngayon. At baka isang araw, kayo na rin po. Bagay, nung mga nakaraan taon, di po ba? Meron din po kayong, meron din kayong reklamo sa gobyerno. Kayo po yung nireklamo, hindi po ba, ng gobyerno. At alam naman po namin na kayang-kaya nyo, Atty. Topacio, kung ano man ang ibibigay na problema sa inyo ng binagoong ang Pilipinas at ng mga politiko na binabanatan ninyo. Dahil nga, wala naman po kasi nahita ang taong bayan sa mga politiko. Napakarami po kasing politiko sa ating bansa. Majority po ng politiko sa ating bansa, ang pinagagawa po ay pamumulitika at pagnanakaw nila umano ang pinagtatrabaho sa atin. Kaya kung ang masusunod lang po mga kabayan, ay ang taong bayan ay kung tayo lang masusunod, baka po umayos-ayos na po ang bansa. Nag-uumpisa na pong bumangon muli ang bansa. Kung ang leader po, nakita niyo naman po ang leader, hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Isinusuka na. Negative na nga Hindi po ba? Kaya nga sabi ng ating mga kabayan, magiging positive lang po yan pagka nagpa-pulburon follicle test. Di ba? Pagka nagpa-hair follicle pulburon test. Yan, magiging positive daw po, mga kabayan. Pero ang rating, ang tiwala ng taong bayan, negative, mga kabayan. Kaya nakakalungkot lang po. Ang nakakalungkot po mga kabayan, meron po tayo mga men in uniform. Yan po ang nakakalungkot. Pinag-uubra po ng men in uniform natin, ng ating mga general, karamihang mga general po sa ating bansa, mga general, ang ating AFP, ang ating PNP, na ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Talamak na talamak ang korupsyon, grabe. At meron pang issue ng pulburon, at grabing pamumulitika, tanggap na tanggap po nila. Kaya po, grabe po ngayon sa panahon po ng binagawang Pilipinas. Bakit nagkaganito ang ating pong mga men in uniform? Hindi na po sila marunong tumingin na ang bansa ay napapahamak na at ang mga politiko ay sobra ng pagnanakaw ang ginagawa. Bakit kaya? Dahil nakikinabang din kaya sila? Kaya po nananahimik sila sa ganito? Hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Isinusuka na ng taong bayan, ang majority ng taong bayan? Negative na nga ang trust at approval mo sa taong bayan? Pero nananatili pa rin na natutulog, mga kababayan, mahimbing ang pagkakatulog po nila ng ating mga men in uniform. Dahil kaya sa mali-maleta? Nagtatanong lang. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at Bei Chichiyoko. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At yung panalangin at dasal po natin mga kabayan, na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo po tayo sa kapahamakan mga kabayan. At maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Muli po mga kababayan, ingat-ingat po. God bless po. God bless po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayo. At tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.